Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. James chapter 4 verse 10. Hello lovely people all over the world, the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako'y mag-shoutout muna sa ating mga kapatid diyan sa abroad in Canada. How are you? California, Australia, United Arab Emirates, Doha, Qatar, Riyadh, Indonesia, Malaysia, Korea, also in Taiwan, and of course we have subscribers in New Zealand, Indonesia, and Malaysia. At tayo'y mag-alay ng kunting dasal sa ating mga kapatid dyan sa Israel. Nasa Palestine, meron tayong mga OFWs, contract workers, na nagtatrabaho dyan sa Israel and Palestine. Ipagdasal natin sila na nasa safety sana nakalagay. And I am reminding all of you guys that on next month, there will be a fourth raffle draw sa ating channel. Ang mga prizes ay mga tools para sa inyong treasure hunting. At para makasali ay isubscribe lamang ang dalawang channel ko, yung MT Suarez TV at ang yung The Golden Boy Real Guide for Treasures. Yun ay channel ng late father ko at ako na ang namamahala nun sa ngayon. At para magpatuloy ang ating mga raffle draw ay don't skip ads. At no further ado, atin ang tatalakayin ngayon itong treasure marker na triangle na nakaukit sa old centennial tree. Alright mga katiyats, ito yung padala na picture ng ating kapatid. Ito'y centennial tree daw na merong triangular carving sa kahoy. Anong abang ibig sabihin ng mga triangle marker sa punong kahoy? Karamihan ng nakuhang treasure sa kahoy na may marka na triangle, ang treasure ay nasa gilid lang ng kahoy. It's either sa likod or sa harap niya. Ngayon, ang pinaka-the best na hanapin ay ang east. Kung saan yung east, doon ka haharap sa paghanap ng item. Example lang, east ay nandito. Example lang yan. Or ang east ay nasa harapan niya dito. So, dito ang hukay. At yung kanyang distansya ay nasa 1 up to 3 meters lang. So 1 meter galing sa puno, pinakamalayo ay 3 meters. Sa mga nakuhang treasure sa triangle sign na nasa puno, yun ang ating pagbabasihan. Meron namang isang picture pa dito. Ito'y centennial daw na punong niyog, coconut tree na umabot na yata to sa 90-year-old or 100 centennial na. Malaman nyo kung ang punong niyog ay talagang 100 years old na or 90 years old, panahon ng World War II, dahil hindi na ito namumunga at napakatayog na ng kahoy na yan. At ang kanyang mga dahon ay kukunti na lamang yung mga dahon niya dito at hindi na talaga siya namumunga. At kung hindi na yan namunga, maliliit na yung kanyang mga dahon, yan ay centennial na coconut tree. At saan ba hahanapin ang mga marka pag ganyang centennial old tree? Ang coconut ay hindi tumataas ang marker. Kung ang marka nila ay dito lang hanggang ulo na nagbaon, ang tumataas sa coconut ay yung kanyang ibabaw lang na parte. Yung baba niya ay hindi na yan tumataas. Ganyan ang karakter ng coconut. Hindi tulad ng mangga na kung example ito yung mangga, pag may pako tayo dito sa ating height, eyesight lang natin yung pako. Yan, height natin sa ating ulo. Example, ikaw ito. Ngayon, pagdating ng 80 years or 70 years or 100 years, ang pako, kung yan ay mangga, ay nasa itaas na. Pero iba ang kaso ng coconut tree. Ang marker sa coconut tree ay hindi tumataas. At
At ang marker sa coconut tree ay nasa eye level lang ng tao. Example, ito yung tao nakatayo. Yung marker ay nasa mata lang niya o ibabaw ng ulo kunti, dito lang. At hanggang sa ngayon, nandyan lang palagi ang mga marker na yan, na makikita eye level or taas kunti sa ulo ng tao. So, merong probability na ito talaga ay centennial-old tree. Nakita naman natin, payat na siya, wala ng bunga. Okay, so ito yung sketch. Ito ay aking iniba, pinaganda ko kunti para mas maintindihan. At ang bearing nito ay standard ng bearing nito. Ito ay north, east. Inikot ko na ito sa at ito ay west. Okay, sa ganitong itsura guys, ayon sa ating ka-TH, ang distansya daw ng mga bato na ito ay nasa 50 meters or 51, 52, ganyan kalayo. Dito naman sa kabila, halos umabot ng 50, yan ay mga nasa 45 or 47 meters. At dito rin ay halos magkapareho lang kanilang sukat, 40 plus. Sabihin natin 47, so medyo mas mahaba dito sa may kahoy. Okay, so kung kayo ang titingin yan guys, dapat kasi meron pang ibang mga marka dyan. Sa palagay ko itong heart-shaped stone daw to. Ito daw ay heart-shaped stone, kaya kandidato ito sa ating decoding. Itong bent coconut tree ay kandidato din yan. Itong mangga ay kandidato din. While ang ma-eliminate natin dito ay itong Y. Ang Y ay, that is sign for tunnel, yung Y. Pero ang palagay ko, ang ibig sabihin ng Y na ito ay ito'y stone map sa area, kasi kung nakita nyo ay mayroong sangang creek. Kung nakita nyo itong Y, yan ay creek. At ito ay Y, di ba? Kung nakita nyo to guys. Ito ay Y papunta rito. At saan ba makikita ang mga treasure pag nagsasanga na creek? Ang mga treasure, it's either nasa mga corner ng creek, dito or sa kabila. So ganyan lang yan. So ngayon, atin i-eliminate ang mga lugar na wala doon ang treasure sa ating assumption. Kasi nag-triangulate tayo, triangulation method. So ang papasok sa triangle, doon tayo maghukay. Okay, so lakihan natin ang triangle. Ayan. Okay, so ang unang hukayin natin guys ay banda rito sa heart na malapit sa corner or siko or elbow ng creek. So dito, estimate nyo lang yan. Nasa 3 to 5 meters yata yan, o 3 or 5 to 7 meters. Okay, so estimate nyo lang yan, 3 to 7 meters. Galing sa heart shape, which is naka-align yan sa kahoy kung tingnan nyo. Ayan. Ngayon, ang pangalawang prospect natin, saan ba guys? Dito sa kahoy, kasi ang kahoy ay pinakamaraming treasure na nakuha under sa kahoy. Dito, so tamang-tama, siya ay nakaharap sa east. Siya ay nakaharap sa east guys, meaning to say, sa alignment ng east kayo maghanap. Papuntang east. So ito dito naka-align yan. Hukay kayo ng 1 meter. Umpisang hukay 1 meter, 1. Okay, 2 meter test dig, 2 meters lang. And then kung wala sa 1 meter, punta kayo sa 3. And then 5.
Ganyan lang yan guys. Ang katapusan na distance niyan ay 7. Papuntang east or east. Papuntang east yan. So hanggang 7 lang, hindi na siya umabot sa creek. Sa estimate ko, hindi na siya umabot sa creek. Okay, at nasa harap siya ng triangle. At ang triangle na nakaukit sa kahoy ay nakaharap sa east. Eksakto talaga. So dito ang east. Nakaharap siya sa east. Tamang-tama. Kaya ang number 1 suspect ko dito ay ang kahoy guys. At ang paghukay ay naka-align papuntang east sa 1357 meters na mga distances ng inyong hole. At yan ay mga test dig lang naman yan. 2 meters lang palagi at pag wala, adjust na naman. At pag wala sa 3, adjust sa 5. Pag wala sa 5, adjust sa 7. Ngayon, dahil sa ang kahoy ay number 1 suspect natin, yun ang unahin natin. At kung wala, dito na tayo sa heart. At umpisa din tayo sa 3 and 7 meters sa heart. At ang direksyon ay nakaharap siya sa Y. Ito, Y na bato. Okay, diyan ang direksyon sa heart. Ngayon, ang ating pangatlong option, atin ito lagyan ng label. So ito ang first option natin guys, ang kahoy. Second option is the heart. And then ang ating pangatlong option ay itong humble coconut. Humble coconut tree lang yan. Tingnan nyo ang coconut tree kung may mga butas yan na bilog or triangle, meaning to say nasa kanyang harapan or baba ang item. Okay, at ang paghukay niyan ay nakaharap din yan sa east. Papunta siya dito. So, itry nyo sa 1 to 3 meters lamang. Galing sa coconut tree ay maghukay kayo ng 2 lamang. Malapit lang yan pag treasure under the coconut ay nasa 1 to 3 meters lamang. So, paharap sa east. Ayan. And then, hukay tayo ng isang hukay sa 1 meter. And then, pag wala, adjust tayo ng 3 meters. So, 1 to 3 meters lamang ang sa coconut. Okay ba guys? So, ating i-review. Saan ba tayo maghukay? Dito guys, sa kahoy. Kulayan natin ng ano bang visible na kulay ito. Sa kahoy, 1357 ang mga distances. Bakit sa kahoy tayo? Kasi meron triangle marker sa kahoy. At ang triangle na mark sa kahoy, yan ay marami na ang nakakuha niyan. At ang pagkuha niyan ay ganyan lang na mga distances. 1357. Yung nakita ko doon sa bundok ng saan ba yun? Sa Taganaan ba yun na pinuntahan ng Korean? Ang kanilang hukay gamit ang backhoe ay nag-adjust din sila, 3 hukay yun. Ang unang hukay nila ay 5 and then 7 and then umabot sila sa 9. Ganyan, 5, 7, 9. At hindi ko alam kung saan sa 3. Basta sa 3 hukay na yun sa harapan ng malaking kahoy ay siguradong meron silang nakuha kasi pagka kinabukasan daw ay umalis na ng maagang araw pa lamang, dala lahat ng heavy equipment. Okay, so ganyan ang pagkuha sa kahoy guys. Ngayon ang heart naman ay dapat nakapaloob siya sa triangulation lines. So ang heart ay nakaharap yan sa Y. Dito yan nakaharap siya. So ang hukay pwede ring 135 yan or 1357. Papunta siya sa Y. Dito yan nakalinya. Hanggang dito sa elbow ng creek. Kasi kung pupunta tayo dito, lalabas na tayo sa triangulation line. At medyo lumayo tayo. Kaya dito tayo sa loob lang nitong triangle lines. Okay, maliban dito sa puno ng kahoy, make that puno ng niyog, siya ay lumabas na sa triangulation pero
siya pa rin ay isang kandidato na pwedeng marker ng treasure kasi ang mga bent tree or yung na-bend na mga kahoy, lalo na pag yan ay centennial old tree, yan ay mga marker na mayroong treasure under that tree. Alright. So ito'y binilisan ko lang guys kasi mahaba ng ating video. Sana ay nakakontribute ako ng kunting ideya at solusyon sa inyong problema. Maraming salamat sa panonood. God bless you and don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.